huwag iboto ang Tiyong Party List. Yan po ang panawagan ni Vice President Sara. Dahil ang pagboto po sa Tiyong Party List ay parang ibinoto mo na rin itong si Martin Romualdez. Dahil ang Tiyong Party List ay pagmamayari ni Martin Romualdez. At syempre, yung kongresista na representante mismo ng Tiyong Party List ay siya pong asawa ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez, mga kababayan natin, siya po yung mastermind sa pagpa-impeach kay Vice President Sara. At sila rin yung number one na sumisira at nagpapalabas ng mga black propagandas against sa mga Duterte. Mga kababayan natin, pakinggan natin yung paliwanag ni Vice President Sara kung bakit hindi karapat-dapat na iboto itong Tiyong Party List. And of course, si Martin Romualdez. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Una-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Iyon. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Tama. Sipin nyo, tatlo na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung dalawang upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, di ba? So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang nung sa kanya eh. So, ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Naku po, yan palang pinaka-purpose ng party list nito si Martin Romualdez. So, sigurado mga kababayan po natin ang sasabog na naman sa galit itong si Martin Romualdez dahil mukhang hindi nag-work ang kanyang mga paninira kay Vice President Sara. At tingnan mo ha, mas na-expose pa siya ngayon ni Vice President Sara dahil sa kanilang maling ginagawa. Tandaan natin mga kababayan, no? Kaya gusto nilang i-impeach itong si Vice President Sara dahil gusto ni Martin Romualdez na siya ang maging Vice President. And of course, no, sa nakikita natin ngayon kalagayan ng ating bansa at sitwasyon sa kalusugan ni Marcos Jr., no, hindi natin alam, baka bigla ang maging presidente itong si Martin Romualdez kung sakali man. Mukhang ito talaga minamadali nila. So kanina diniscuss din po natin, no? Review nyo po yung ating live stream mga kababayan, no? Ay diniscuss po natin yung kumalat na dokumento kung saan, no, nakasulat doon yung mga plano nila kung paano nila impeach si BP Sara. At isa po ha, sa matinding plano nila is yung pagmamadali ng pag-impeach si Vice President Sara gamit ang Senado at kasabwat di umano itong si Chis Escudero. So ngayon mga kababayan po natin, no, ang taong bayan maka Duterte pa rin. So paano nila matanggal si Vice President Sara? Ngayon, no, ang gusto ng taong bayan is Team Duterte at kung sino man yung mga kongresista, party list na pumirma sa impeachment ni Vice President Sara ay hindi na po bigyan ng tsansa na manalo pa muli sa kanilang sa ganitong halalan ngayong May 12. So, ayan, tingnan natin kung ano magiging reaction dito ng Balos-Los mga kabayan. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate yan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa mga galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog Party List at magkano yun. So, bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tatlo yung upuan niya, tatlo yung seats niya sa House of Representatives. Ayan mga kababayan po natin, no, bistado na naman itong si Martin Romualdez, no? At sigurado mga kababayan po natin, no, sasagot na naman ito, no, gagamit na naman ito ng kanyang mga lipores para malusutan po itong sinabi ni Vice President Sara. Kaya takot na takot talaga sila, no, na mapalitan sila diyan o
o mapalitan niya ang nasa Malacanang. Dahil alam nila na kapag Duterte ang papalit, kapag Duterte na naman ang makakaupo, sigurado tudas na naman dyan yung mga kurakot. Sigurado tudas na naman dyan, no? Yung mga gahaman sa pera ng taong bayan. At yung namumudmud na kayo na ika nga sabi ni Mayor Magalong, mas malaki pa yung pupunta sa sarili nilang bulsa. Kaya ganyan sila kagalit kay Vice President Sara at gusto nilang ma-impeach kahit pa walang kakwenta-kwenta yung mga article of impeachment na kanilang ipinasa, yung kanilang isinambit sa Senado. So, thanks God kasi mukhang hindi matutuloy yung plano nila itong uplan na Horus na ito Dahil si Escudero mukhang ayaw, dahil yung mga senador of course ayaw din at nag-aalangan po sila, lalo na po yung mga re-electionist ngayong election. So good luck sa kanila. Galingan nila yung pagpapa-impeach at yung paninira gamit yung kanilang uplan Horus. Thank you po at yan po yung ating panibagong update. Maraming salamat. Mabuhay po ang mga Duterte, mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay po ang bansang Pilipinas. Thank you.